As doon tayo sa 2025. Sige, tignan natin kung ano. Ito yung sa Nag-experiment ka. 2025. Ayan. So dito sa Okay. 2025, ganun lang din actually. Yung key level na pilat ko dito is actually line breakout lang din siya. Ayan. And Oh, ano then, pa? ito, stop and go lang din siya ulit sa daily. And then, nag-enter, ito kasi yung ginawa nito sa 1H is ano siya, nag-descending triangle siya. So, yung breakout yung in-enteran ko dito. Yung descending triangle breakout yung in-enteran ko dito. Doon ako nag-enter. Tapos, nag-sell ako near TP100. Hindi ako nakapag-sell dito sa TP100. Near TP100 lang. Oh, ano yun? May isa pang set ng green and red arrows. So, may re-entry ka Hmm. doon. Dito meron akong re-entry. Kasi parang same ng setup lang sa daily. Ano siya? Tawag dito. Stop and go din siya. So, nag-change lang ako to 1H para makapasok. Interesting. Interesting. So, parehas lang. Guys, napansin nyo ba? Please type SG. If napansin nyo na same lang yung trade setup ng 2024 and 2025. Now, ito yung question dyan, JP. This is the question. Ito kasing setup na pinapakita, this is a parabolic setup na premium. Pwedeng i-argue dyan na rare occasion yun na nagpapakita. Tuwing kailan ka nakakakita ng ganyang setup? Let's say in a Usually, week, araw-araw ba meron? usually kapag nag-parabolic yung coin, tapos merong nag-breakout siya sa key level. Conviction play na para sa akin. Hindi, pero araw-araw ba meron? Like today, meron ka bang ganyan na nakita? Ay, hindi naman araw-araw. Oh, so paano yung mga days na ganun? Sa mga days na ganun, ayun yung ano yung tawag dito, kailangan ko talagang mag-build pa ng tawag dito ng dun sa mga days na wala yung niche ko, kailangan ko pang mag-build ng ano ng parang ano daw ng yung parang conviction ganun. Anong ibig sabihin nun? So Conviction? ano ayun din yung reason kaya ako nag-join din ng ng RDMM kasi gusto ko pang matutunan yung ibang mga strategy din. Kasi ang important na meron kang niche setup pero um kung ang goal ko kasi is gusto ko maging consistently profitable trader, yung CPT level talaga na kahit na anong market condition is kaya kong kumita. So kasi ngayon hindi ko pa nakikita yung sarili ko na nandun na ako sa ganung level, more on professional trading and usually more on uptrend pa lang din yung yung parang meron akong niche setup. Ayun yung gusto kong matutunan din, Kap. Yung mag-build pa ng confidence sa ibang play. Yung kumbaga parang palaki mo yung arsenal mo. Yes, Kap. Yung mga kodigo mo of plays. By the way guys, nakikita nyo to. Itong ganitong klaseng structure sa daily and sa 4 hours. Please type 1 if tingin nyo kaya nyo rin siyang i-trade. Please type 1 if tingin nyo kaya nyo rin siyang i-trade. Kung madali lang siyang makita and kaya din i-trade. Kaya nyo yan eh. Naniniwala ako na kayang-kaya nyo yung i-trade eh. Kasi, pero pag kailangan talaga ng practice. Remember guys ito years na pinakuluan yung same setup na minsan may mga nakikita akong mga students, months nagpalit na ng setup. 1 month lang. Tapos next month, iba na ulit yung setup. Worst, iba na yung strategy ulit. Nag-iba lahat. Iba time frame, iba setup. Isa kasi sa problema nating mga traders, napakataas talaga ng egos natin eh. Yung parang gusto nating sabihin na hindi, kaya-kaya ko i-trade lahat ng time frames. Kaya ko i-trade lahat ng setups. Kaya ko i-trade lahat ng markets. Pare-parehas lang naman yan. Pero
pag tinignan mo, hindi naman. Diba? Hindi naman kaya talaga. So ito yung question natin. Self-reflection for self-reflection. Kaya nyo ba yung ganyan na magstay kayo sa isang setup for a long period of time? Na wala kayong mga kung ano-anong restless moves na ay wala yung setup ko ngayon, iba naman. 'Di ba? Parang ganun. So ako napaisip din ako kaya ako nabanggit yung ganun na let's not wait for the market to humble us. Kaya ako rin sa iyo natanong JP kasi syempre merong ano yun yung nabanggit mo yung goal mo is gusto maging consistently profitable trader na parang sabihin natin well-rounded na hindi lang isa yung nasa arsenal mo. Ilan ba yung iniisip mo? Ilang setups? Actually, Kap, gusto ko lang din magkaroon ng tawag ito ng niche setup sa sideways saka sa downtrend. Ayun, 3 lang. Parehas tayo. Merong isang pang uptrend, merong isang pang downtrend. And yung kung na kilala ko kung paano mag-trade nung karamihan is more on sideways, range trading. So pero it looks like dinadahan-dahan mo naman JP yung proseso, hindi mo minamadali na parang dapat next week meron ka na agad alam na panibago kasi this week walang nagpakita. Nandun kasi yung challenge So paano mo nabanggit mo is yung goal mo na parang in the future sana mas may madagdag na panibagong ano. Pero ang question ko is paano mo mina-manage or ina-handle yung mga days na wala? Like today ba, meron ka ba nakitang ganyan? Ano lang talaga, as in no trade lang talaga kapag ganun. Simple na naman ng sagot. Ayun yung mga gusto ko. Bigyan natin ulit ng isang bagsak in 3, 2, 1. Minsan kasi naghahanap tayo ng mga malalalim na mga sagot ng mga trick, ng mga special hacks. Pero ito, simple lang yung sagot. How do you handle yung mga days na wala yung setup mo? No trade. Ayun lang yung nakalagay doon sa rules, No trade. Ayun na. Ang galing mo naman, JP, ang disiplinado mo. Siguro ayun yung yung edge mo versus other traders. Kailan ka ba natutong maging disiplinado ng ganyan? Pinanganak ka na bang ganyan? By default ka bang ganyan, JP? Hindi ka, kasi nung 5 minutes actually, nung nasa 5 minutes RD ako, wala talaga akong disiplina nun. Kasi nga parang kahit tawag ito parang nafo-FOMO ako, tapos nag-o-overtrade ako. Kasi parang wala akong matinong setup and hindi ko nakikita yung bigger picture talaga. So, kaya nag-transition din talaga ako to higher time frame, like for HN1H din. Yun ang isang downside ng scalpers. Hindi nila, clueless traders ang tawag natin doon. Pagka if you're a scalper, clueless trader ka. Or prone ka na maging clueless trader. Ano yung ibig sabihin ng clueless trader? Sabi nga ni JP, hindi mo nakikita yung bigger picture, hindi mo alam kung ano nangyayari. Kasi nakatuto ka na doon sa galaw ng 1-minute candle, 5-minute candle. 'Di ba? Ayun na lang yung tinitignan mo and hoping na maabot yung mga levels or yung mga TP na sinet mo. And then minsan nagtataka bakit hindi naaabot? Kasi nga clueless ka, hindi mo alam yung bigger picture, mahina pa lang. JP, may tanong dito si Alvin from the Water Nation, Shout out sa mga taga-water natin dyan. Maulan ngayon. Sabi mo kanina, 5th or 6th candle, yung usual mo na pasok. Ito, breakout na to. Malayo na to. Doon sa 5th. Ito? Dito, Kap? Oo. Kasi nakita ko kasi structure niya na descending triangle yung ginagawa ng formation. Pakita natin sa 1H. Nabanggit mo nga kanina. Sige, tingnan natin. Pag descending triangle ba, anong strategy mo? Ayan, descending triangle. Teka, i-box ko lang.
Descending triangle. Ito guys, ano na to Ito yung kung paano talaga mag-trade si JP. Ayan, kita naman natin na descending triangle yung ano niya, yung ginagawa niyang formation dito. So ang entry ko dito is usually pag ganyan is yung breakout dito, which is sa midpoint ako naka-enter dito ako naka-enter. Kasi kailangan kong makakita ng kapag descending triangle kasi is more on tawag dito, parang merong tawag dito, yung bias is nasa mga sellers. So kailangan ko makakita ng sign of strength, which is kapag nag-breakout siya dito. JP, pakita mo nga rin dito sa amin yung tinutukoy mo kanina na maximum tolerable sige, Kap. cut loss. Nasaan dyan? Kunyari yan, yung trade na yan. Saan dyan nakalagay yung cut loss and yung maximum cut loss? Dalawa yun. So, ang cut ko is usually dito lang. Ayan, kung makikita mo dito, kung nag-set ako ng cut dyan, is may hit yung cut ko. For example, naka-enter ako dito, di ba? Ang cut ko is dito, may hit yan kapag, for example, nag-enter ako dito, around dito nag-enter ako. So may hit yan kasi nagkaroon siya ng ng mini liquidity sweep dito So ang maximum tolerable ko is actually ito kasi malaki na siya, 13.24%, negative 13.24%. Ang ginagawa ko naman dito is more on bar based ako, doon ako nagba-bar based ako. And then yung maximum tolerable ko is usually nandito mga mga nandito siguro, mga ganyan. Ito. Mga nandito. Mga ganyan. Diyan ako nakaset ng Pero kapag ganito kasi naka-bar based ako, kapag malaki yung range, naka-bar based ako. Pag ganyan. Okay. Ilan JP in USDT usually yung ito, like dito sa trade na to? Yung position mo dyan? Dito nasa lang ako dito, Kap, nasa 300 lang. 300 USDT. Out of the 7,000 USDT portfolio, sabihin natin, more or less. Yes, Kap. Grabe, yung disiplina din talaga. Nakakabilib naman yung disiplina nito ni JP. Kasi kung ako yan, 3,000 USDT. Then joke lang. Okay guys Okay, yung bigyan ulit natin isang bagsak in 3, 2, 1, boom. Yung mga ganong klaseng discipline, Ito yung mga talagang tumatagal ng mga traders. Kaya dito ka pa rin pala, Simpleng-simple lang yung trading Kung ako sa'yo, JP, huwag ka nang magbago. Tagalan mo pa bago ka maging thirsty for a new setup or a new trading strategy. Gusto ko talaga yung i-try mo yung yung talagang super board ka na dun sa strategy mo. Para tapos lakihan mo na lang yung position size, i-grow mo na lang siguro for another DYM to 15,000 USDT yung magiging starting capital mo ng every January 1 or 20,000 USDT. Tapos i-explore mo pa yung setup na parang ayun yung napapansin ko dun na Yes, kasi memorize mo na yung territory Alam mo na yung ins and outs. Alam mo na every single day, minsan may trade ka, minsan wala. So, meron ka ng sistema dun. Also, meron ka ring work. 'Di ba? Hindi ka nagmamadali. So, hindi mo kailangan masyadong madaliin yung progress mo. Mas mag-focus ka dun sa pag-scale up ng portfolio. Like for example, dito sa trade na to, from 300 USDT, papaano to matataasan with using the same VAR computation? Syempre dapat doble. I-goal mo na maging doble yung portfolio mo. Para let's say sabihin natin 1,000 USDT yung maging goal mo per trade or 2,000. Actually,
ayun yung parang magandang sweet spot eh. Even for full-time traders, 2,000 USDT per trade. Na yun talaga parang hindi ka masyadong nagmamadali. Sabi nga nila, di ba? Trade like a rich man. Trade like you're already rich. That's our compass. Trade like you are already rich. What does that mean? Kapag yung kabaligtaran kasi noon, if you are trading like a poor man or like a poor person, go all in ka. Diba? Mali-mali ang VAR mo. Maliit ang portfolio mo. Siyempre, yung mga, maliit lang yung portfolio niya. Pero if you are a rich person, relax ka lang mag-trade. Kasi mayaman ka na. Di ba? Wala ka masyadong hinahabol. So, sabi nila, dapat daw, ganun daw tayo mag-trade. Yun yung nakikita kong next step sa'yo dito, JP. Yes, Cap. Solid eh. Ang Actually, solid ng, mo eh. Strategy mo eh. Ayun nga, sa position size talaga yung challenge ko pa talaga right now. Kinakabahan pa ako sa 1,000 USDT eh, na position size. Ang ano ko 500, yeah, kaya ko yung 500, pero yung 1,000 medyo kabado ako pag ganun. Ayun siguro yung kailangan ko talagang ano. Kasi malaki siya in terms of VAR. Yep, malaki. 'Di ba? So kailangan palakihin mo rin yung portfolio mo. And hindi mo kailangan madaliin yung proseso na yun. Pwedeng next year or after 2 years, 15,000 na yung starting capital mo. Or 20,000 na hindi mo kailangan magmadali. Yes, diba? Kasi kung 7,000 and you're earning, saan pupunta yung pera? Doon tayo. Doon tayo sa... By the way, Alvin, nasagot ba yung tanong mo? Ang reason daw, case-to-case basis yung sinabi dito ni ano, ang reason daw ni JP dito is descending triangle pala yung ano. And pag descending triangle, inaantay niya mo na mag-break out. Sign of strength. Okay, JP. Anong masasabi mo dun sa sinabi ko kanina before tayo mag-break? Na mag-focus ka muna dun sa niche mo. Kasi gumagana naman. Hindi mo kailangan diba? Parang kinontra kita dun eh. Yes, Cap. Actually, ayun nga, I think sa RDMM parang binigyan mo na din ako ng ng parang ano bang tawag? Parang wake up call kasi 'di ba nag-trade ako dun sa RDMM, mayroon akong pinakonsult na trade sa'yo about shorting, 'di ba? Tapos parang sinabi mo na although hindi mo sa akin sinabi directly, sinabi mo sa buong RDMM na kailangan mag-focus dun sa trading zone. Kung ano yung trading zone mo. So ayun, simula nun hindi na ako nagtingin ng mga short na na entry muna. Ganun yung ginawa ko. So ano lang talaga kailangan lang talagang hintayin yung setup na dumating sa'yo. Kasi kasi kapag dumating naman to is kayang-kaya mo namang puruhan or kayang-kaya mo namang i-trade din. Tama. Narinig nyo ba yun, guys? Please type gets if narinig nyo yun. If na-gets nyo yun. It's a process. It's a process. Tama ka kasi isa sa challenges natin ng mga traders. And palagi kong sinasabi sa inyo to, yung death by variations. Kapag ka nag-enroll kayo sa isang trading program or kapag ka nag-aral ka, nagbasa ka ng books, nanood ka ng mga YouTube classes, ang daming variations eh. Merong ganito, may ganyan. Merong swing, may momentum, may scalp, merong uptrend, downtrend. Na parang it feeds our ego. Nabanggit ko nga kanina na gusto natin na masabi sa sarili natin na ay kaya kong i-trade lahat yan. Well-rounded ako. Pero kapag ginawa na natin, doon nagkakaroon ng
ng misalignment, kakaroon ng mga problems. And hindi ko alam kung na ano mo JP, nare-realize mo na ang trading edge mo is actually yung discipline mo. Ano ba, nag-boy scout ka ba dati? Bakit ganyan? Nag-boy scout ka ba dati na ano? Boy Scout, Boy Scout. Ka-disiplinado. Nag-Boy Scout ako, nag-CAT din ako. CAT officer. CAT. Oo. Kasi ano eh. Hindi ko alam kung familiar pa sila sa CAT, baka wala na yan eh. Oo, wala na yan. Kasi ang simple lang eh. Pinapasimple mo lang yung mga bagay. And kita naman sa results mo, kita sa the way ka kung paano mag-trade. Na-realize nyo ba guys, parang una, yung TP 100 lang, o sell na agad. After that. Pangalawa, yung cut loss, merong solid na cut loss points. Pangatlo, yung no trade na rule. Kapag walang setup. Di ba? Parang pinasimple lang din. Karamihan sa atin, kapag wala yung setup, meron akong itatry. Puta, dun nagkakagulo eh. Tatry ko na lang muna to habang wala pa yung setup. Okay lang kasi maliit lang naman yung allocation. Diba? Try ko na lang muna to. So, pero sa'yo, no trade. Pang-apat, na, about discipline sa'yo, is yung kapag katalo na, no trade ulit. So, nagtataka ako eh. Napaka-discipline. Very admirable. Yung discipline mo. And ayun yung trading edge mo. So, mas maging patient ka lang pagdating sa progress mo. Wag mo siyang madaliin. And siguro, no, guys, na-realize din siguro nung karamihan dyan na ayun yung advantage kapag meron kang trabaho. Di ba? Pag meron kang trabaho, wala kang masyadong pressure sa trading. Kasi pag nag-sink in na yung pressure sa trading, let's say nag-full-time ka, you decided to go full-time because tingin mo mas ma-maximize mo yung potential kapag ka nag-full-time ka. Parang bilib na bilib ka naman sa masyado sa potential mo eh. Kapag lang ito, no? Tapos, kapag ka nandyan na, kapag ka kailangan mo ng kumota, may pressure na. Doon napapasok yung kung ano-ano na yung tinitrade mo. Wala yung setup ko. Mag-trade ako ng iba kasi kailangan kong kumota, kailangan kong kumita. Pero ito, relax lang. So, doon tayo sa muna sa thought na wag niyong iwan. If you have a full-time job right now, think twice. Wag mo nang iwan yung yung trabaho nyo. Saka nyo na yun yung trading is nandiyan lang naman eh. So, yun yung question ko sa iyo, JP. What has to happen? Anong kailangan mo ma-achieve? Anong kailangan mo makita sa results mo, sa buhay mo? Bago ka mag-full-time? Or meron ka bang planong mag-full-time trader? Sige, Kap. Pwede ba akong magkwento muna, Kap? Walang problema. Sige. Actually kasi, di ba, after P4P, di ba, batch 1 P4P kami, nag-decide na ako na, pamaypay ng buhay nag-decide na ako na gusto kong pag full-time. And then, actually, ang nag-coach sa akin nun is si Coach Robert. Ayun. Yung plano na yun, nagkaroon ako ng plano na gusto kong mag full-time. Pero nagkaroon kasi ako ng, ang reason kasi nun is, kaya gusto kong mag full-time kasi, yung father ko is, nawala na siya ng trabaho, OFW, bumalik na siya ng Pilipinas, hindi na siya nag-renew ng contract. So, napunta sa akin yung pagiging breadwinner. Yung responsibility na pagiging breadwinner napunta sa akin. And then, dun ko napasok na idea kasi parang okay naman yung naging result ko dun sa nung after nung P4P, okay naman yung naging result ko dun. So parang naisipan ko mag full time.
Kaso, ang nangyari kasi noon is, nag-transition kasi, di ba, from PSE, parang yung mga tao lumipat sa crypto trading, sa cryptocurrency. So, tinry ko mag-crypto. Nung nag-try ako mag-crypto, and nandun yung pressure na parang gusto kong mag full-time, parang ina-achieve ko na mag full-time. Meron na akong sinet na target target month. Ganitong month ako mag full-time. So, kailangan makabuild ako ng ganitong parang portfolio na kaya ko talagang mag full-time. Pero ang nangyari kasi, nagkaroon ako ng parang drawdown. Parang nagsunod-sunod yung mga losses ko. And then nagpa-coach ako kay Coach Robert noon. And doon nga nabanggit niya sa akin na parang na-pressure daw ako dahil parang ina-achieve kong mag full-time, and given na ako yung breadwinner, tas magpo full-time pa ako, ang ni-recommend sa akin ni Coach Robert is wag ka munang mag full-time, mag-stay ka na muna diyan sa job mo para maalis yung pressure. Ayun yung nangyari. And yung fear na yun, Kap, is hanggang ngayon nandun pa din sa ko. Kaya hindi ko pa rin talaga mapag-desisyon na baka kapag nag-decide ako mag full-time, is baka ganun ulit yung mangyari. Na baka magkaroon ako ng drawdown ulit. And baka hindi ko kayanin, parang ganun. Kaya ayun, meron akong fear talaga na hindi ko pa kaya, kahit sabihin natin na yung yung kita ko sa trading is na-surpass ko na yung sa monthly income ko . Parang may ganun pa rin akong tako. Ano ba yung tingin mo doon, Kap? Wala. Wala, kasi nag-work sa'yo . Wala kang kailangan baguhin. Tama yung advice. After the fact, tama yung advice ni Robert. By the way, si Robert, kung hindi nyo kilala si Coach Robert Pascual. So, isa yan sa mga teammates ko. Kasama yun sa Kidlat Knights. Nag-uumpisa pa lang yung trader development. Sila yung mga handful ng mga kasama ko sa team. Ngayon kasi meron tayong leadership team, Pero before the leadership team, nandyan sila Coach Robert, Coach Moti, Coach Drew. Si Drew meron ng sariling trading group ngayon, yung Relentless. Okay? So, yan yung mga a few of the people that I trust nung before pa lang mag-start itong trader development. Kidlat pa lang talaga nun, wala pa yung mismong TD. So, coachy ka pala ni Robert. And tama yung advice niya sa'yo. Wala kang kailangang... Siguro wag natin masyadong i-romanticize yung pag-full time. Wag mo siyang tignan as parang, nakakaingit naman yung buhay nito na full-time trader. Kasi marami tayong mga hindi nakikita sa social media or hindi sinasabi ng mga full-time traders ng mga challenges nila. Na baka pagka sinabi nila is ayaw mo rin. Baka nakikita lang natin is yung mga advantages. Yung hawak mo yung oras mo. Wala kang boss. Pero ikaw, JP, hybrid naman yung sa'yo. Yung boss mo ba? Gusto mo. Ikaw pala yung boss . Pero syempre, sigurado ako meron kang higher up. Hindi Meron naman siya, nakakasama sa'yo. Hindi naman siya toxic. Hindi naman. Actually nga, pinagtuturo nga nila ako ng trading dun sa so, maganda naman pala yung environment mo ngayon. So, if it's not broken, don't fix it. Diba? Ayaw natin yung masyado nating madalain yung proseso. Mukha ka namang ngayon, maayos. 'Di ba? Wala ka namang masyadong challenges sa work. Unlike yung iba kasi ng mga nakakausap ko, very challenging sa kanila yung work. Yung iba guys, mas pumangit pa yung buhay nung nag full time. Bakit? Palagi na silang nasa bahay, yung mga asawa nila akala batugan sila.
Kaya parang, oy, nasa harapan ka lang ng computer ah. 'Di ba? Parang merong mga ganon din na ano eh, na kwento. So yung sa'yo, ano ba yung gusto mong ba't dati gusto mong mag full time? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Or ano ba meron sa pag full time na gusto mo? Hindi Kap, di ba kasi yun yung ano, yung belief mo na dapat magpo-full time. So parang ganun lang. Pinakinggan lang kita doon, Kap. Huwag mo ako masyadong pinapaniwalaan. Hindi kasi, JP, you have to understand na reality ko yun. Ayun yung parang, ah, parang ano yun, kasama lahat yun yung experiences ko in the past, yung pagpapalaki sa akin, upbringing, alam niyo naman na very important yun. And ayun yung nakita kong goal for me. Although it's different, nung time na nag full time ako, kasi, dati wala naman itong mga work from home. Siguro kung work from home din ako noon, hawak ko din results-based din. Although results-based din pala kami kasi sales kami. Pero kailangan namin pumasok every single day. So, pero siguro kung may work from home at ganyan din, baka hindi rin ako mag-resign. Masaya din ako sa work. Baka hindi ako mag-resign. So, tanggalin nyo muna sa isip na doon sa mga nagsabi kanina gusto nila mag full-time. I-park nyo muna yan. Merong tamang time at darating yon, hindi nyo na lang papansin na nandyan na, oh, pwede ka na talagang mag full time kasi nagwo-work naman sa JP di ba? Nagets ba ng lahat yon? Please type 1 if nagets nyo. Do not romanticize yung pag-go full time. So sabi ko nga sa inyo, nasa kabilang side tayo ng spectrum. Sometimes maririnig nyo ako na, oy, maganda mag full time. Kasi yun yung reality ko. Pero right now, nandito tayo sa, sa kabilang side ng spectrum na hindi natin kailangan, hindi nyo kailangan mag full time sa trading. Ang dami ng ways ngayon on how to trade. Ito, 4 hours. Simple lang, razzle-dazzle. Kailangan lang maging disiplinado para mag-work yung strategy na yun. So kung hindi kayo naniniwala pa na pwedeng mag-trade effectively, na kumita ng sizable income, ito na si JP. I-PM nyo siya. So ano naman yung mga tips for people like you, JP, na pwede mong ibigay? What would you tell someone who's working full-time but wants to trade aggressively to grow their crypto portfolio? Yung una Kap, they should find ways para makapag-trade talaga. Kasi paano ba to? Ang paniniwala ko kasi is lahat naman tayo is meron tayong 24 hours in a day. Ako may 24 hours Kap, meron kang 24 hours. Yung mga kapanalig natin OFW, meron din silang 24 hours pero different time zone nga lang. It is parang it is a matter of prioritization. So kung talagang serious ka, kung talagang gusto mong kumita sa trading, hindi mo gagawing excuse na na busy ka sa work. Hindi mo gagawing excuse yan eh. So kailangan mo talagang humanap ng ways kung paano ka makakapag-trade. Kung for example nasa field ka, or hindi ka talaga makatutok sa chart, merong way para makapag-trade ka. So kaya ayun lang yung kailangan mong alamin. Number 2 is kailangan mong mag-build ng yung niche setup. Syempre, trading, so kailangan meron kang bala eh. For example, parang kinukonsider mo yung trading, pero siyang giyera, kailangan meron kang dalang bala. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang endeavor na hindi ka ready. And then, lastly is, kailangan mong magkaroon ng at least accountability body, kung wala ka pang accountability group, kahit accountability body. Ang naman nito is yung sa psych mo. Kasi nga 'di ba kung napapansin niyo kanina, important sa akin yung sa psyche. So
yung accountability body or accountability group mo, makakatulong yun para maging okay yung psych mo. Hindi ka parang, for example, nagkaroon ka ng drawdown, pwede kang manghingi ng feedback or ng advice dun sa mga accountability group mo. Ayun ka, yun yung tatlong pwede kong ma-share na tips dun sa mga Sino ang accountability body or accountability group mo? Si Coach RB, Coach Heinrich, saka si Coach Mark Alcala. So sige, let's lock in. Ano yung biggest lesson mo dito sa entire experience mo, JP, na grow mo yung portfolio mo from a small account to a sizable account, na mas to the point na mas kumikita ka na ng mas malaki doon sa trading kaysa sa work. What's the biggest lesson? Siguro yung hindi mo kailangan talagang mag-trade everyday in such a way na kailangan meron kang position everyday. Pag sinabi kasing trade everyday, kahit mag-watchlist ka lang, mako-consider na yun as nag-trade everyday ka. 'Di ba? Ayun yung magandang trade everyday. Pero yung parang nagte-trade everyday ka, yung parang pinipilit mo na yung trade kahit half-baked pa yung setup, pinapasok mo na. Ayun yung hindi maganda, ayun yung dapat na iwasan. So ayun Kap, yung more on kailangan lang talaga magkaroon ng disiplina na maghintay dun sa right setup na dumating sa'yo. Nangyari na ba sa JP yung, let's say in a year, kumita ka ng malaki tapos binawi ng market, nagbalik ka ng mga profits ng malaki? Yes Kap, nangyari sa akin yun. Nangyari sa akin yun, yung parang tawag dito, yung nag-loss ako tapos nag-draw down yung loss ko, yung parang siya, ano yung tawag doon, yung kalimutan ko yung term yung parang snowball. Kailan yan? 2021. Pandemic times. So ayaw mo na mangyari sa yun kasi isa yun sa challenges ng karamihan ng traders para maprotektahan yung marami dyan kumita ng January to March this year. Pero right now, nasa proseso ng pagbabalik ng profit sa market. How do you manage that? Ano lang Kap, yung ko dito is quota. Oo nga pala. Ano lang, ang goal ko kasi is ma-achieve ko yung monthly income ko. Ayun yung quota ko per month Oo, naalala ko yan. Matagal ko nang alam sa iyan na madoble mo lang yung monthly income mo sa work. By the way, siguro mataas yung monthly income mo sa work, associate. Ano yung work mo? Associate manager. So nadodoble mo na. Hindi Kap, lang, yung parang papantayan lang papantayan mo na. Pero yung doble na yung income generating mo ngayon. Yes, Kap. Ayun nga, din parang nagkaroon yung buhay mo. Ano yung Kap? Sorry to cut you. Paano nagbago yung buhay mo right now? Paano nagbago? Nung nag-transition ako to 4H or yung sa current trading ako. Yung kumikita ka na, Brad. Tawag ito, less stressful siya for me. Kasi before, 'di ba yung parang stepping stone years ko sa crypto trading, kumikita ako doon, pero parang parang yabang lang yun kasi 522 yabang lang, pero maliit talaga yung tawag dito, yung position size, yung portfolio noon. Pero parang yung last year and then yung this year lang talaga yung parang masasabi ko na parang true trading na for me. Kaya for me, less stressful for me. Bang klase. Very admirable In one word, ano yung pwede mo ma-describe sa performance mo last year? 300%. Nag-YTD ka. Siguro transformative. Bang klase. Bakit transformative? Tawag ito kasi
natutunan ko kasing mag-build ng better habits, na manage ko yung mga emotions ko, like yung sa 2022 kasi talagang bubog sa damdamin ko nun. Pero tas nakakita na rin kasi ako ng consistency dun sa hindi lang actually sa result but actually dun sa mindset. Kumbaga, masasabi ko na hindi na ako I stopped being a trader. I started becoming a businessman. Ayun yung pinaka ko dun. Buang klase. Gusto mo bang mag-trade o gusto mo bang kumita? Parang gano'n na talaga, no? Transformative. Sino yung gusto mong mag-transform din? Katulad ni JP, please type transform. Meron tayong question from the audience. From Heinrich. Anong madalas mong reward? Mayroon ka bang reward system? Meron, syempre. Bakit ka natatawa? Ang reward system ko, magde-date lang kami ng girlfriend ko, ganun. Kakain lang kami sa labas. Yan. Bang klase. Bigyan natin isang bagsak yun. In 3, 2, 1. Boom. JP, pwede ba akong mag-comment? Yes, Kap. Okay. Ang isang nakita ko na big factor kung bakit tuloy-tuloy yung progress mo. Bukod dun sa discipline, na parang ngayon ko lang na-realize na grabe pala yung discipline mo. Pero knowing you, being part of the team, and yung personality mo, parang na-connect ko na sobrang humble mo i-approach yung trading. Let me explain. And by the way, I want you to be to stay like that kaysa yung market yung magpa-humble sa iyo. Kasi meron tayong mga traders na parang nagte-trade dahil gusto may maipagmayabang sa sarili nila. Gustong may maipagyabang sa accountability groups, gustong may i-post na screenshot or na Ngayon ko na-realize na meron talagang mga traders na kumikita, hindi mo nakikita yung performance nila unless tanungin mo sila. Ikaw, hindi ko alam yung performance mo unless na tinanong kita eh. Kung hindi rin ikaw yung parang panayang share ng mga trades na parang alam mo yun, sometimes saying na ganito ako kagaling, wala akong ganun na factor, and isa yun sa biggest element or component kung bakit nagpo-progress ka, kasi para kang behind the scenes lang. In other words, no ego dun sa the way mo i-approach yung trading. You're doing it because gusto mong kumita. Hindi dahil kailangan may maipost, may maiebas. Minsan hindi ka nagsasalita eh. So malaking factor din pala yun eh. Parang ka lang. Less is more. Silent ka lang. Meron ako mga students na, and dito sa TDU meron tayong mga ganyan. Na ang isang naisip ko actually na parang ganyan is si Sir Sep. Kilala niyo ba si Sir Sep? Sino nakakilala kay Sir Sep? Please type me. Walang walang anong tawag dito? Parang behind the scenes lang. Di ba? Pero masipag. Ayun yung mga nakita ko actually dati na sabi ko, ito talagang seryoso mag-trade Seryoso talaga to na kumita Kaysa yung parang naglalaro lang na maraming mga tinatry and gustong may maieba sa next session, gustong may maipost, ganito. Once na kasi na nag-sink in yung ganong klaseng ego, kasi parang ang traders parang mga chess players yan eh. Sabi nila all chess players are narcissists. Egotistical. Kaya nga sila chess players, they think that they are prima donnas.
So parang same thing din sa trading. Pagka trader kayo, feeling, especially sa financial literacy, no? Mga traders, feeling nila they are better than everyone. Eh. Once na pumasok sila sa trading or sa investing, tingin nila mas magaling sila sa financial literacy sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Ganun yung usual ko nakikita. Kasi kilala nila si Robert Kiyosaki. Kapag MMI sila, alam nila yung call financial, alam nila yung mutual funds, they think they're better than everyone. Nakaka-feed ng ego yon. And eventually, kasabay na rin dun yung pressure. So, ayun yung isang lesson ko, no? If you stay behind the scenes and focus ka lang dun sa goal mo, na nagtitrade ka dahil gusto mong kumita. Ayun yung point ko, guys. And hindi dahil meron kang gustong ma-share. Kasi once na napunta ka na doon, believe me, magsisimula ng mag-downward spiral. Ayun yung napansin ko sa iyo, JP. And stay that way. Hindi mo kailangang maging masyadong maebas. Stay humble lang. And for everyone, kaysa yung market yung magpa-humble sa inyo. Sometimes kasi, ang nangyayari, once na nag-sink in na yung ganong klaseng perception nyo sa sarili nyo, ang galing ko mag-trade. Ako yung pinakamagaling na trader sa mga peers ko. Once na nag-sink in na yung ganon, marami na kayong mga unnecessary moves. Unnecessary trades. Yan na nga, yung mga tipong kaya pinigilan ko JP kasi baka matempt ka eh. Yung mga kailangan maging well-rounded trader ako. So, magandang thank you for letting us realize that. Na-realize ko yun nung nag-uusap tayo. Sabi ko, effective din talaga yung ganun, behind the scenes ka lang. Nag-aaral ka, you're doing your duty, stay close ka sa mga accountability bodies mo kasi nag-study hard kayo, work hard kayo, nag-wellness kayo. Diba? So please type humble. Because I want everyone na maging ganun lang, humble by being behind the scenes. No stink yung mga trades. Yung iba, pag tumitipi, take photo. Di ba? Sabi nila, take photo ang TP. I-screenshot lang. Di ba? Para lang pagkakita mo, hindi naman naka-exit. Stay humble lang, regardless kung walang mga jackpot. Nakita nyo, alam nyo kung bakit ko na-realize kasi yung TP100, hindi yun hindi yun screenshotable na trade. Yung TP100 na exit, hindi siya screenshotable na trade. Or screenshot worthy na trade. Hindi siya pang post sa social media. Baka nga mga lang yun. Sa 5X, 60%. Tama ba, JP? Mga ganun-ganun lang yun sa 5X. Pero, putya, kumikita. Di ba? So, let's set our egos aside and just carry water, chop wood, grind lang. Okay? Tanggalin ang ego sa trading. Easier said than done, pero it's possible. Kita nyo naman si JP. JP, stay humble Relax lang sa trading. Step by step lang para ma-achieve yung consistency. Kasi JP, gusto mong maging CPT, pero sa totoo lang, CPT ka na. Consistently profitable trader ka na. Years ka ng kumikita CPT na yun. Scaling up lang, pero unti-unti. No jackpot mentality. And yun lang. So, last few words sa mga listeners natin. JP. Tawag dito. Tulad lang din ang sinabi ko, kailangan lang natin na hintayin na yung trade is dumating sa atin. So, wag natin pilitin mag-trade. And,
kaya naman natin yung i-trade talaga kapag dumating na. Ayun, Kap. Yun. Bigyan natin ng isang bagsak si Coach JP. In 3, 2, 1, boom. Say thank you sa chat box.